What a game! Shocking ending! Hindi makapaniwalang mga fan ng Spurs sa nangyari. Halos maiyak si Victor Wembanyama. So NBA Finals Game 2 New York Knicks versus San Antonio Spurs. Full opening quarter, kumana agad ng top of the key 3-pointer si Devin Vassell na agad sinagot ni Captain Clutch Jalen Bronson. Julian Champagnie naman maagang nag-init na agad nagkawala ng back-to-back 3-point shot. Kaso right away binawi din agad dyan ng back-to-back 3-pointer ni OG Anunoby at Jalen Bronson. Under 7 minutes nang magparamdam ng alien, libre sa kanyang left-handed dunk na nasundan pa ng back-to-back basket ni Dylan Harper, including itong two-handed dunk. Parang di rookie talagang nilalaro ni Kabayan, making impact para sa Spurs. Yun nga lang, napabayaan naman sa play na to si Karl Anthony Towns sa kanyang first 3-pointer. Pero nang inupo si Kat, dito na nag-hack amidst ang Spurs at naging effective yan, shooting 3 of 6 sa free throw si Robinson. Napa-take over pa si De'Aaron Fox na tinapos ang unang quarters ng 9 straight point, shooting 4 of 5 sa field, 25-34 pabor sa San Antonio Spurs. Second quarter, Karl Anthony Towns abay nang gigilagad sa kanyang dunk. Hype na inangasan ng pusang alien. Dito nagsimula na rin ang mainit na pisikalan ng both teams, kung saan nasungkot agad ni Castle ang kanyang napakaagang tatlong foul at under 7 minutes dahil sa tres na to ni Mikal Bridges. Baba na lang sa tatlong labang ng Spurs. Naputol na lang yan sa layup na to ni Dylan Harper. Kaso Mikal Bridges na naman, binura na naman niya ng another 3-point shot. Under 3 minutes sa layup na to ni Landry Shamet, nakuha na ng Knicks ang lamang, pero Devin Vassell to the rescue sa kanyang end 1 3-pointer. Yun nga lang, di kagandahan so far ang nilalaro ni Wemby na meron palang 7 points with 2 turnovers. Tinapos pa ni Towns ang first half sa kanyang wide open 3-pointer. Layo ng depensa ni Wemby, 56-52 pabor sa New York Knicks. Start of the third quarter, abay na isahan na naman agad ng pusa ang alien putback, pero finally dito nakasagot na rin si Wemby. Yun nga lang, matapos yan OG Anunoby at Jalen Bronson kumana ng back-to-back 3-point shot. Aray ko po, at dito na magana ang labang ng Knicks sa double digit. Naputol na lang yan ng ma-open si Wemby sa kanyang another dunk. Good thing pa para sa Spurs dahil nasungkit pa nila ang ika-4 na foul ni Karl Anthony Towns. Matapos yan, bahagyang nabuhayan ng Spurs. Victor Wembanyama again pumukol beyond the arc at under 3-minute mark sa hesi layup na to ni Castle. Abay, 4 na lang alabang ng Knicks, 72-76. Pero after timeout, to the rescue agad si Mikal Bridges na sumagot ng 3 straight basket with 20 points. Isa lang ang mintis, 8 of 9 sa field dahil dyan muling naiangat tuloy ng New York Knicks ang lamang sa 9 points, 84-75. Fourth and final quarter, Stephon Castle nang gigil sa kanyang baseline dunk. Sa init ng laban, heto Jalen Bronson at De'Aaron Fox parehong nag-stare down face to face dahil dyan kinanahan tuloy si Bronson. Sumagot ng layup at under 6 minutes, Buzz McBride kumana pa ng tres. Grabe, at dito na magana naman ang lamang ng Knicks double digit. During timeout ng Spurs, umaapaw ang emosyon ni Wemby na pilit na minumotivate ang kanyang mga teammates. Well, good thing naman heto, grabe nag-response agad ang Spurs na sumagot ng massive 14-0 run to tie the game at all 97. Pero Jalen Bronson to the rescue agad sa kanyang layup at Victor Wembanyama naman wala ng isang minuto sumagot ng end 1 to take the lead 104-102. Last 39 seconds, Captain Clutch Jalen Bronson tinabla ulit yan sa all 104. Last 9 seconds, huling possession na sana ng Spurs, kaso nag-turnover si Wemby at nauwi pa yan sa free throw shot ni Jalen Bronson. Nasyak ang lahat ng Spurs fans sa nangyari, pati itong Madre di makapaniwala. Buti na lang nag-split si Bronson sa kanyang free throw, 105-104 at last 7 seconds. Huling pagkakataon ng Spurs, Victor Wembanyama mid-range jumper, mintis nga lang at sa huli, iyak si Wemby. Sakit nito, 2-0 sa bahay mismo ng San Antonio Spurs.